Mas mabuti pa sigurong mamatay ako kaysa mabuhay ng ganito. Yan ang masakit at tapat na salitang binitawan ni Charity Pierce, isang babae na sumikat sa buong mundo dahil sa kanyang mahirap at makabagbag damdaming kwento sa programang My 600lb Life. Sa simula ng kanyang dokumentadong laban, tumitimbang siya ng halos 778 pounds. At sa tuwing tumitingin siya sa salamin, ang nakikita niya ay hindi na ang sarili, kundi isang halimaw ayon na rin sa kanya. Kwento pa ni Charity, kailangan kong ipalagay ang banyo mismo sa tabi ng kama ko. Hindi kasi kayang saluhin ng inidoro ang bigat ko. Hindi rin ako makaupo sa bathtub kaya sponge bath na lang ako araw-araw. Dahil sa bigat ng kanyang kalagayan, agad na inirekomenda ng mga doktor na gamutin siya ng isang kilalang bariatric surgeon, si Dr. Nau Zaradan. Ayon kay Dr. Nau, nasa panganib talaga ang buhay ni Charity. Malala na ang lagay niya at kailangan itong harapin agad. Sa video na ito, babalikan natin ang mga pagsubok at tagumpay ni Charity Pierce mula sa kanyang madilim na simula hanggang sa kanyang pagbangon. Isang kwento ng katawan na naging balakid at ng lakas ng loob na humarap sa halos imposibleng laban. Araw-araw pakiramdam ni Charity ay parang may kakampi siyang kalaban, ang sariling katawan niya. Bawat kilos, bawat galaw tila may pader siyang kailangang itulak para lang makausad. Yung mga simpleng bagay para sa karamihan para sa kanya ay parang isang buong misyon. At sa lahat ng ito hindi siya makakilos ng walang tulong. Kailangan niyang sandalan ang anak niyang si Charlie at ang partner niyang si Tony sa halos lahat ng gawain sa araw-araw. Kahit ang simpleng pagbangon mula sa kama, kailangan pa ng sabayang buhat at alalay mula sa kanila. Ang pag-upo sa sofa, ang pagpunta sa banyo, lahat yon kailangang pagplanuhan at sabayan ng suporta. Pero ang isa sa mga pinakaramdam niyang pagkawala ay ang kakayahang magluto. Dati, doon siya masaya. Pero ngayong hindi na siya makapagtayo ng matagal, pati ang pagluluto ay napilitan niyang ipasa kina Charlie at Tony. Dahil dito puro fast food at ready-to-eat meals na lang ang kinakain nila araw-araw. Isang bagay na lalong nagpapalala sa kanyang kalagayan. Gustuhin man niyang kumain ng mas masustansya, wala siyang magawa kundi maghintay at umasa. Maging ang paglabas ng bahay ay isang napakalaking pagsubok. Hindi siya basta-basta makasakay ng sasakyan at sa mga pampublikong lugar, palagi siyang naiilang sa mga tingin at bulong ng mga tao. Dumating sa punto na kahit simpleng lakad sa mall kasama si Charlie ay puno ng kaba, takot at pakiramdam na huhusgahan siya ng lahat ng makakakita. At kung may medical check-up man, minsan kailangan pa nilang tumawag ng ambulansya para lang madala siya ng ligtas. Pero sa lahat ng ito, naging matatag na kasama ni Charity ang kanyang anak na si Charlie. Siya ang naging tagapag-alaga, kasama at emosyonal na sandigan. Walang sawa at buong puso siyang tumulong mula sa pagbibihis, pagpapaligo hanggang sa pang-araw-araw na routines. Dahil kay Charlie, hindi nawalan ng pag-asa si Charity. Naroon din si Tony na patuloy na naging bahagi ng laban, nagbibigay ng pagmamahal at suporta. Pero kahit may kasama siya sa araw-araw, hindi pa rin naging madali ang lahat. Isa sa mga pinakamabigat na emosyonal na pasanin ni Charity ay ang hirap sa paghahanap ng damit na kasiya sa kanya. Wala nang pangkaraniwang kasuotan ng magkasya sa laki niya. Kaya madalas, malalaking t-shirt at panty na lang ang kanyang suot, mga damit na halos nawawala na sa pagitan ng mga folds ng balat niya. At sa tuwing haharap siya sa salamin, naaalala niya ang laki ng kanyang katawan at ang pakiramdam ng pagiging iba. Kahit ganito hindi siya basta-basta sumuko. Araw-araw, bumabangon si Charity na may matibay na desisyon. Hindi siya magpapatalo. At sa tulong ni na Charlie at Tony, humugot siya ng lakas sa pagmamahal. Para sa kanya hindi hadlang ang katawan para mapanatili ang dignidad, pagmamahal at paninindigan. Pero laging nariyan ang banta. Ang labis na katabaan ay hindi lang tungkol sa itsura. Ito ay seryosong medical condition na may kaakibat na panganib, hindi lang sa pisikal na kalusugan, kundi pati sa emosyonal at mental na aspeto. At ang kwento ni Charity ay paalala kung gaano kabigat ang pinagdaraanan ng mga taong may ganitong kondisyon at gaano kahalaga ang suporta, pag-unawa at hustong kaalaman. Pero ang tanong, ano nga ba talaga ang obesity? At bakit ito isa sa pinakamapanganib na kondisyon sa kalusugan ng tao? Para mas maintindihan natin, kailangan nating itong himayin. Sa medisina, ang obesity ay karaniwang sinusukat gamit ang BMI o Body Mass Index. Ito ay simpleng formula na kinukwenta gamit ang taas at bigat ng isang tao para makita kung gaano karaming taba ang mayroon siya sa katawan. Ang Body Mass Index o BMI
ang madalas ginagamit na batayan para matukoy kung ang isang tao ay underweight, normal, overweight o obese. Isa itong simpleng sukatan na tumutulong para maintindihan ang epekto ng timbang sa kalusugan. Sa kaso ni Charity, ang kanyang bigat na umabot sa 778 pounds ay malinaw na pasok sa kategoryang obese at ito ang naglalagay sa kanya sa matinding panganib. Kapag sobrang bigat ng katawan, nabibigatan din ng puso at iba pang vital organs. Ang puso na responsable sa pagdaloy ng dugo sa buong katawan ay kailangang magdoble kayod para mapanatili ang sirkulasyon. At kapag masyado na itong napipuwersa, doon nagsisimula ang mga seryosong problema. Ang obesity ay isa sa pangunahing dahilan ng heart disease. Ang sobrang timbang ay madalas na uuwi sa mataas na blood pressure, masamang cholesterol levels at diabetes. Lahat ng ito ay nagpapataas ng posibilidad ng heart attack o stroke. Pero hindi lang puso ang apektado ng sobrang katabaan. May koneksyon din ng obesity sa maraming iba pang sakit tulad ng type 2 diabetes, ilang uri ng cancer, sleep apnea at osteoarthritis. Kapag mabigat ang katawan, lalong naaapektuhan ang mga kaso-kasuhan na nauuwi sa pananakit at pamamaga. Bukod dito, naapektuhan din ang hormonal balance ng katawan na pwedeng magpalala sa risk ng breast cancer at colon cancer. Hindi lang pisikal na kalusugan ang sinisira ng obesity, pati mental health ay apektado. Maraming obese individuals ang nakakaranas ng diskriminasyon, panlalait at social stigma. At dahil dito nauuwi ito sa depression, anxiety at matinding kawalan ng self-worth. Kapag limitado na ang mga galaw ng katawan, kahit simpleng kasiyahan sa araw-araw ay nawawala, kasama na ang kakayahang lumabas, kumilos at makihalubilo sa iba. Sa kabila ng lahat ng panganib, hindi madaling labanan ang obesity. Kadalasan nangangailangan ito ng kombinasyon ng lifestyle changes, pagbabago sa pagkain, regular na pag-ehersisyo, at sa ilang pagkakataon, medical intervention. Para kay Charity, mahaba at puno ng balakid ang daang tinahak. Sinubukan niyang bawasan ang sugar sa kanyang diet at unti-unting mag-exercise. Pero sa bawat hakbang ay may bagong hamon. Ang kwento ni Charity ay isang paalala na ang laban sa obesity ay hindi lang tungkol sa pagpayat. Ito ay tungkol sa kalusugan at sa pagbibigay ng mas mahabang buhay. Kapag nauunawaan natin ang mga panganib na kaakibat ng sobrang timbang, mas napapahalagahan natin ang pangangalaga sa sarili. At kung kikilos tayo ng maaga, may iwasan ng maraming chronic diseases na maaring dumating sa hinaharap. Pero ang tanong, paano nga ba siya humantong sa ganitong kondisyon? Hindi ito nangyari ng biglaan. Ito ay bunga ng mabibigat na pasanin na dahan-dahang naipon mula pa nung bata pa siya. Lumaki si Charity sa Cedar Rapids, Iowa, isang tahanang malayo sa katahimikan. Bata pa lang siya, nakita na niya kung paano winasak ng alak ang kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay isang alkoholik at sa tuwing uwi itong lasing, si Charity at ang kanyang ina ang palaging pinagbubuntungan ng galit. Araw-araw sinasaksihan ni Charity ang sigawan, iyakan at pagbagsak ng ama sa sala. Tila paulit-ulit na bangungot na hindi niya matakasan. Sa gitna ng kawalan ng yakap at gabay, lumapit si Charity sa tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa, pagkain. Sa edad na 10, palihim siyang pupunta sa ref at kakain ng kahit anong matamis o maalat na mahahanap. Ice cream, tsokolate, chips, fries, lahat ng yon naging sandata niya para takasan ng sakit sa loob ng bahay. Habang tumatagal, lalong naging magulo ang relasyon niya sa pagkain. At pagdating ng teenage years, lalo pa itong lumala. Sa huling bahagi ng 1990s, malaki na ang naging epekto ng kanyang timbang sa buhay niya. Hindi lang sa kalusugan, kundi pati sa araw-araw na pakikitungo sa ibang tao. Sa eskwela at sa kanilang kapitbahayan, madalas siyang laitin at pagtawanan. Hindi na mabilang ang beses na tinawag siyang mataba, malaki, o kahit mas masakit pa. Kahit pilit niyang i-ignore ang masasakit na salita, unti-unting naaapektuhan ng kanyang kumpiyansa sa sarili. Pero imbes na sumuko, pinili ni Charity na lumaban sa paraan niya. Bumangon siya sa gitna ng sakit at tinanggap ang pagiging iba. Sumabak siya sa teenage rebellion hindi para magpabagsak, kundi para ipakita na kaya pa rin niyang pumili ng sariling landas. At mula rito nagsimula ang kanyang matinding laban. Noong taong 2001, isang trahedya ang yumanig sa buhay ni Charity. Isang aksidente ang nag-iwan sa kanya ng matagal na pagkakabaldado. Hindi na siya makagalaw at wala na siyang kakayahang mag-ehersisyo. Habang unti-unting nawawala ang galaw ng kanyang katawan,
lalo namang lumala ang kanyang binge eating. Ang kanyang kalusugan na dati ng marupok ay tuluyang humina. Para kay Charity, ang obesity ay hindi lang simpleng kondisyong medikal. Ito'y naging simbolo ng lahat ng kanyang sakit, takot at matagal ng pananahimik. Isang tahimik na sigaw para sa tulong at pagtanggap mula sa mundong tila paulit-ulit siyang binabasag. Pero kahit gaano kabigat ang pinagdadaanan niya, hindi nawala ang pag-asa ni Charity. Alam niya sa puso niya, hindi pa tapos ang laban. May natitira pa siyang pagkakataon para sa pagbabago at para sa pagpapagaling. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Taong 2015 sa edad na 39, nagdesisyon si Charity na baguhin ang takbo ng kanyang kapalaran. Ang inspirasyon, pangarap niyang makasuot ng puting wedding gown at pakasalan ang kasintahan niyang si Tony. Sa isip niya, isang maganda at masayang kasal ang naghihintay. Isang araw na puno ng pag-ibig at pangakong habambuhay. Dahil sa pangarap niyang ito, napansin siya ng sikat na programa na may 600-pound life. Agad siyang kinontak ng production dahil kilala na rin sa kanilang komunidad ang matinding kalagayan ni Charity. Maaaring may nag-tip sa kanila na umaasang matulungan si Charity na mabigyan ng bagong pag-asa. Sa paglabas niya sa show, naipakilala sa buong mundo si Charity, isang babaeng halos hindi na makagalaw sa sarili niyang katawan. Ang kanyang timbang ay umabot na sa 778 pounds. Napakadelikado na ng kanyang lagay. Dahil dito, agad na kumilos si Dr. Now, isang eksperto sa paggamot ng sobrang katabaan. Pinadala si Charity sa Houston para sa masusing gamutan. Sa ilalim ng mahigpit na pagmamatyag ni Dr. Now at ng mga nurse at doktor, sinimulan ni Charity ang mahaba at mahirap na laban para sa kanyang kalusugan. Ipinasok siya sa isang matinding weight loss program. 1,000 hanggang 1,200 calories lang bawat araw, walang desserts at walang paboritong takeout food. Lahat ay sinukat, tinimbang at mahigpit na binantayan. Araw-araw hinarap ni Charity ang pagsubok. Alam niyang nakasalalay dito ang pangarap niyang makasal kay Tony. At bawat hakbang pasulong ay bunga ng tibay ng kanyang loob at ng pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya. Matapos ang 3 buwang pagsunod sa programa, muli siyang tumapak sa timbangan. At doon napag-alaman nilang nabawasan na siya ng mahigit 100 pounds. Isang patunay na kaya niyang gawin ang akala niya'y imposible. Humanga si Dr. Now sa kanyang resulta, pero malinaw din na mahaba pa ang landas. Habang unti-unting gumagaling ang kanyang katawan, pinayagan siyang bumalik sa kanilang bayan para ipagpatuloy ang gamutan. Ngunit sa kanyang pagbabalik, panibagong hamon ang sumalubong. Ang anak niyang si Charlie nahirapang tanggapin ang mahabang pagkawala ng ina. Ang sagot niya sa lungkot, pagkain. Habang si Charity naman ay naghahanda para sa kanyang susunod na hakbang, ang gastric bypass surgery. Naging matagumpay ang operasyon at sa kanyang pagbabalik dala niya ang panibagong sigla at panata na ituloy ang laban. Mas lalo siyang naging disiplinado, panibagong commitment sa 1,000 calorie diet at mas seryosong pagtuon sa kanyang fitness. Naging mas matatag si Charity at ngayon ay mas determinado na siya sa pagbabagong inaasam. Habang tuloy-tuloy ang pagbagsak ng kanyang timbang, unti-unti rin niyang na-realize na ang pagbabagong ito ay hindi lang pisikal. Ito ay pag-angkin muli ng kanyang buhay, ng kaligayahan at ng kinabukasan na matagal na niyang pinapangarap. Katuwang ang therapy, mas lalo niyang naintindihan ang ugat ng kanyang binge eating. Hindi lang ito gutom sa tiyan, ito pala'y gutom sa pagmamahal, pag-unawa at katahimikan ng damdamin. Kahit tapos na ang gastric bypass surgery, hindi pa rin nawawala ang tukso. Minsan ay bumabalik pa rin ang binge eating na naglalagay sa panganib ang kanyang progreso, lalo na't balak niyang sumailalim sa skin removal surgery. Ayon kay Dr. Now, kailangan niyang harapin ang pinakaugat ng kanyang food addiction. Kaya inirekomenda niyang mag-therapy si Charity. At hindi ito tinanggihan ni Charity. Alam niya na ang totoong kalaban ay hindi lang nasa plato, nasa loob din ng kanyang isipan. Sa tulong ng kanyang therapist, nagsimula siyang magsuri ng sarili. Isa-isang lumitaw ang mga alaala, mga sugat mula pagkabata, pakiramdam ng pagkukulang at kawalan ng tiwala sa sarili. Sa tulong ng counseling, natutunan niyang palitan ng binge eating ng mas malusog na coping strategies tulad ng mindfulness at stress management. Habang binabalikan niya ang masalimuot na nakaraan, unti-unti niyang nauunawaan na ang pag-atake niya sa pagkain ay kadalasang bunga ng kalungkutan, takot at pangungulila. Dati pagkain ang kanyang takbuhan.
Pero ngayon natutunan na niyang harapin ang emosyon ng buong tapang. Hindi tinatakbuhan kundi tinatanggap. Linggo-linggo nakikita ang pagbabago. Mas pinipili na niya ang masustansyang pagkain, yung nakabubusog hindi lang sa tiyan, kundi pati sa puso. Sa tulong ni Tony, kumuha pa siya ng cooking classes para matutong magluto ng mas masustansyang putahe. Ang oras ng kainan na dati puno ng guilt ay naging pagkakataon na para sa saya at koneksyon. Ang therapy ay hindi lang para sa pagkain, kundi para rin sa pag-iisip. Dahil sa tulong ng therapist, unti-unti niyang pinapalitan ang mga negatibong pananaw sa sarili ng malasakit, pag-unawa at pagtanggap. Ngunit habang tinatahak ni Charity ang landas ng pagpapagaling, isang kakaibang kwento ang nagsimulang mabuo sa kabilang panig ng Amerika. Sa isang maliit na bayan may isang babae na ang pangalan ay Sarah Jacobs. Na-inspire siya sa kwento ni Charity at nagkaroon ng kakaibang layunin, ang tumaba ng husto para makasali rin sa TV. Sa loob ng ilang taon, sinadya niyang dumami ang kain, umaasang maging susunod na tampok sa isang palabas. Pero ang kanyang plano ay nauwi sa trahedya. Sa halip na kasikatan, ang kanyang katawan ay tuluyang bumagsak. At dito nagsimula ang malungkot na kwento ng babaeng itinuturing na pinakamabigat sa buong mundo. Habang patuloy na lumalala ang kalagayan ni Sarah Jacobs, mabilis din ang pagtaas ng kanyang timbang. Hindi na siya makabangon. Nakakulong na lang siya sa kama, umaasa sa medical equipment at tuloy-tuloy na pag-aalaga. Sa halip na makamit ang kasikatan at exposure na hinangad niya, napunta siya sa lubos na pag-iisa at malulubhang komplikasyon sa kalusugan. Ang dating pangarap na uwi sa bangungot, hindi na niya magawang gawin kahit ang mga pinaka-basic na gawain kung wala ang tulong ng iba. Sa huli naranasan niya ang isang mas malupit na realidad, mas mabigat pa sa lahat ng inakala niya noon. At sa puntong ito mapapaisip tayo, ang mga kwento ba ng sobrang katabaan sa media ay nakakatulong o nakakasama? Habang naglalakad sa sarili niyang landas si Charity, may natutunan siyang bago. Sa pamamagitan ng therapy, nagsimula siyang makita ang sarili hindi bilang biktima, kundi bilang isang matatag na babae, isang taong kayang lagpasan ng anumang balakid. Natutunan niyang ipagdiwang ang maliliit na tagumpay. Natutunan niyang patawarin ang sarili sa mga dating pagkakamali at unti-unti lumalakas ang kanyang loob. Natutunan niyang alagaan ang sarili hindi lang sa katawan kundi pati sa damdamin at isipan hanggang sa dumating ang pinakahinihintay na sandali. Matapos ang higit isang taon ng therapy at matinding pagsisikap, muling humarap si Charity sa timbangan. Kinakabahan, nakahawak sa hininga. At nang lumitaw ang numero, hindi siya makapaniwala. Bumaba na siya sa ilalim ng 600 pounds. Ibig sabihin, pwede na siyang sumailalim sa skin removal surgery. Luhaan siya sa tuwa. Bagong yugto, bagong pag-asa. Alam niyang hindi ito mararating kung hindi dahil sa therapy na nagturo sa kanyang kilalanin at yakapin ng sarili. Lahat ng sugat, takot at pag-asa. Ngunit kasabay ng tagumpay, isang masakit na trahedya ang sumalubong sa kanya. Habang nakahiga sa hospital bed, abala sa paghahanda para sa malaking operasyon, isang masamang balita ang dumating. Ang kanyang ina, pumanaw na. Brain cancer. Walang babala. Walang huling paalam. Ang ina na nagsilbing haligi at lakas niya, biglang nawala. Parang binagsakan ng mundo si Charity. Lunod sa lungkot, wasak ang puso. Ang bigat ng hinaharap lalo pang nadagdagan ng pagkawala ng taong pinakamahalaga sa kanya. Dumating ang sandaling gusto na lang niyang bumalik sa nakasanayan kumain, binge eating. Muling takbuhan ng pagkain para takasan ang sakit. Pero sa halip na sumuko, pinili niyang lumaban. Hawak ang alaala ng kanyang ina, hinarap ni Charity ang operasyon. Kahit punong-puno siya ng pangamba, hindi niya hinayaang durugin siya ng lungkot at sa wakas, naisagawa ang skin removal surgery. Lumabas siyang matagumpay. Malaki na ang nabawas sa kanyang timbang. Mas magaan ang katawan, mas matatag ang loob, tuloy-tuloy ang operasyon. Isa-isang tinanggal ang mga sobrang balat, tanda ng matagal na pakikibaka. Bawat hiwa sa operasyon, tanda ng pagbangon. Bawat tahi paalala ng lakas ng kanyang loob. Pero hindi pa ron nagtatapos ang lahat. Nagkaroon siya ng complications pagkatapos ng skin surgery. Na-diagnose siya ng cellulitis, isang uri ng impeksyon na kinailangang gamutin sa ospital. Kaya't si Dr. Now, agad muling sumaklolo. Inoperahan si Charity at tinanggal ang 3-8 pounds ng sobrang balat sa tiyan. 2 buwan siyang nanatili sa ospital at matapos noon bumalik pa ang impeksyon.
na muntik na ring humantong sa septic shock. Isang panibagong operasyon ang kinailangan upang mailigtas siya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya sumuko. Bumalik siya sa kanilang bahay dala ang sugat sa katawan at sakit ng pagdadalamhati. Pero hindi nawala ang paninindigan. Pero may isa pang dagok ang sumalubong sa kanya. Isa pang sugat pero hindi sa katawan. Habang siya ay pinipilit bumangon mula sa pagkamatay ng ina, iniwan siya ng kanyang kasintahan. At mas masakit pa rito, iniwan siya para sa sariling kapatid niya. Isang masakit na pagtataksil na muling sumubok sa kanyang katatagan. Sa lahat ng pinagdaanan ni Charity, isang bagay ang pinakamasakit, ang pagtaksil ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Noong taon na 2019, muling bumalik sina Charity, Tony at Charlie sa Iowa para makipagkita sa kanilang pamilya. Ang layunin ay magbigay pugay sa kanyang yumaong ina sa pamamagitan ng isang memorial service. Pero sa halip na maging mapayapa ang pagkikita, doon pa mismo nagsimula ang lihim na relasyon ni Tony at ng kapatid ni Charity. Ang pagtaksil na ito ay sumugat ng malalim kay Charity. Tuluyan siyang nalugmok sa depression. Para matakasan ang sakit, bumalik siya sa mga bisyong matagal na niyang nilabanan, pagkain, alak at sigarilyo. Pero kahit binagsak siya ng emosyon, muling pinatunayan ni Charity ang kanyang katatagan. Sa kabila ng sakit at kahihiyan, nagawa pa rin niyang magbawas ng 29 na pounds. Hindi ito naging madali, lalo na nang malaman niyang buntis ang kanyang kapatid at si Tony ang ama. Pero imbes na sumuko, lalo pa siyang nagsumikap. Naitala niya ang pagbaba ng timbang ng 41 pounds, kaya't bumaba na ang kanyang timbang sa 335 pounds. Dahil dito muling inaprubahan ni Dr. Now ang isa pang skin removal surgery. Sa parehong taon, isinagawa ang ikatlong operasyon ni Charity. Tinanggal ang 15 pounds ng sobrang balat sa kanyang binti, isa na namang hakbang patungo sa mas malusog na katawan. Pero sa kanyang pag-recover, isang mapanganib na insidente ang naganap. Nahihirapan si Charity sa pananakit ng katawan at humiling siya ng dagdag na pain medication. Tumanggi si Dr. Now kaya't palihim siyang nagdala ng sariling painkillers. Doon siya nadapa. Na-overdose si Charity, nawalan ng malay, tumigil ang kanyang paghinga. Buti na lang at maagap ang naging aksyon ni Dr. Now. Naagapan ang kanyang buhay. Matindi ang epekto ng insidenteng ito. Nasira ang tiwala ng medical team sa kanya. Pero sa halip na itago ang nangyari, hinarap ni Charity ang kanyang pagkakamali. Ginawa niya itong aral. At higit sa lahat naging wake-up call ito sa kanya. Na hindi lang katawan ang dapat gamutin, kundi pati puso at isipan. Pagkatapos ng palabas, patuloy siyang nagsumikap. Sa kanyang determinasyon, nabawasan pa siya ng karagdagang 113 pounds. Ngunit muling sinubok ang kanyang buhay nang madiagnose siya ng kidney cancer noong Disyembre 2019. Parang bumalik ang bangungot ng kanyang ina. Ngunit tulad ng dati, hindi siya nagpatinag. Noong Marso 2020, sumailalim siya sa operasyon upang alisin ang may sakit na kidney. Matagumpay ang surgery at naligtas siya sa posibleng pagkalat ng cancer. Sa kabila ng lahat, patuloy siyang nag-update sa social media. Ibinahagi niya ang kanyang progreso, pasasalamat at pananampalataya. Hindi rin nagpahuli si Charlie. Noong 2016, umabot na sa 390 pounds ang timbang ni Charlie, halos katulad ng timbang ng kanyang ina dati. Pero sa dulo ng episode, nabawasan siya ng 14 na pounds. Doon nagsimula ang kanyang sariling kwento ng pagbabago. Nagpasya siyang magpa-therapy kasama ang kanyang ina upang palitan ang relasyong tagapag-alaga at pasyente at ibalik ito sa pagiging tunay na ina at anak. Kalaunan, naging pasyente din siya ni Dr. Tornau. Sumailalim siya sa gastric suction surgery at mula sa 385 pounds, bumaba ang kanyang timbang sa 154 pounds. Ang kanyang dramatic transformation ay naging simbolo ng pag-asa para sa marami. Mas naging malapit ang mag-ina. Naging masigla si Charity, aktibo sa TikTok, naglalaro na kasama ang kanyang apo at tila ibang tao na kumpara sa dating nalulumbay at hindi makagalaw. Noong January 2022, ikinasal si Charlie at nagkaroon ng anak at sa March 2023, masaya nilang inanunsyo na magkakaroon muli sila ng panibagong miyembro ng pamilya. Buntis muli si Charlie. Ngunit kahit anong tagumpay, may kailangang isakripisyo. Sa 2020 episode ng Where Are They Now, inihayag na naghiwalay muna ang mag-ina. Umalis si Charlie at bumalik sa Iowa upang pagtuunan ng pansin ang sarili niyang kalusugan. Habang magkalayo, pinili nilang itama ang relasyon at ayusin ang sariling buhay.
Sa panahong iyon nakapagbawas si Charlie ng 70 pounds habang si Charity ay nagkaroon ng relapse at muling bumalik sa pag-inom. Ngunit muling pinagtagpo ng pagkakataon ng mag-ina sa Iowa. At sa muli nilang pagkikita, mas matibay na sila kaysa dati. Muling sumali si Charity sa programa ni Dr. Nar Now at muling isinapuso ang kanyang layunin, ang maging mas malusog. Sa dulo ng episode muling nagbunga ang kanyang pagsisikap. Bumaba ang kanyang timbang sa mas mababa pa sa 300 pounds. Si Charlie, patuloy pa rin sa pag-aalaga sa kanyang katawan. Matagumpay na niyang napanatili ang kanyang bagong timbang. At si Charity, masigla na siyang lola. Masaya, kumpleto, buhay na buhay. Ang dati halos hindi na makagalaw, ngayoy puno ng saya, sigla at inspirasyon. Patunay na walang imposible kung may tiyaga, suporta at pag-asa.